Good day, everyone. I am Janelle Anduyan. I am the second reporter of Group 5. So, my topic is the essence of successful strategy and thinking strategically. So, ang essence sa successful strategy of thinking strategically is about siya sa pagplano daan, pag-adjust sa mga changes, paghimo og decision nga makapadako sa profit, then while ginamit nila ang needs sa customer. So kung strategic thinker ka, dapat kabalo ka mo analyze sa situation, mo lead sa imong team, kung makita ka ng mga need pa i-improve, like i-improve nimo sa imong business, i-improve nimo sa imong employee, then like kanang sa mga product kung unsay need ibag-o, unsay need paana nga product, or sa mga price kung pagamyan ba nimo or pag tas-an, then sa mga resources ug kanang even sa imong gasto. So ang goal ani is aron makapabilin nga competitive yung business, then mag-grow siya in the long run. For example, kanang milk tea shop, kung mag-think strategically ka, dili lang ka mag-focus nga milk tea lang imong baligya. Kung magplano pud ka kung unsa pa need nimo ibaligya sunod, or unsa imong idugang nga ibaligya, then kung mas mo ano siya, mo successful siya, mag-open ka og kanang mga new branches, or mag-offer kag mga new flavor para mas makuha nimo ang attention sa mga sa imong customer. So imo pud tan-awon kung makasave ba ka sa imong ingredients or ma-improve imong service or mas daghan ang mobalik na customer. Organic growth. So organic growth, it means sa pag-expand sa business gamit lang ang internal resources. It meaning ana is dili na siya kailangan mo merge or palit pa og kanang laing company para lang mo dako yang business. Ang pagdako sa kanang nga business or sa iyang business is gikan na siya sa own efforts, like kanang pag-improve sa iyang products, pagpadako sa iyang pag-expand sa iyang market, then saan niya pag-train sa kanang employees. Then para ma-achieve ang organic growth, kailangan na siya core competence and capabilities. So kani diri is dapat need sa isa ka business, isa ka owner or isa ka business nga iyang strength o iyang abilities sa company. And second is planning. Kailangan okay or maayo iyang plan across departments. Then time, kailangan nato kung kita kailangan nato need nato pasensya nga dili lang dali ang pag-grow sa isa ka business. So dapat dapat mag ano tag patience, kay kung dili na nato um i i kuan atong dili na to isulod sa ato ang patience, dira pa lang mismo down na imong business. Then cash, syempre kailangan nato budget para sa mga staff, marketing, or mga product development. Then sa mga employees, business strategy for growth. So business strategy for growth is sa isa ka business is dapat kailangan na ay direct or clear direction, mga priorities kay para mo success or mo naay growth mahitabo sa imong business. Like for example, nakay clothing business, pwede na siya mag-grow or pwede siya mo success for naagi siya sa kanang dungagan nimo design or mag-partner ka sa mga local designers, then magamit nimo ang kanang organic growth dira, mergers and acquisition, matakil na sa unya, then our strategic alliances and partnership, diversification and specialization. Mergers and acquisition, so it means nga sa duha ka company or duha ka businesses mag-merge kay para mas paspas or mas daghan sila profit, paspas ang pag-growth sa isa ka company ug sa isa ka company, or ang isa ka company is mopalit siya sa lain sa mas cheaper kay para mas makales o mas daghan pag kanang
market share ang iyang makuha. Like for example, kanang mga big coffee brand mopalit sila og kanang sa local milk tea shop para madugangan ilang products og market share. Mao na. Uh, there are 5 processes of mergers and acquisition. First is planning and preparation. So of course, sa atong business is dapat mag-plan tag strategy para kung saan nato pagkuha ang mga kanang customer nga mo anhi or mo palit sa atong product, and then dapat napod tag goals nga ng like for example, within this week is makuha na nato siya nga quota. Then second is due diligence. So, sa due diligence is, dapat mag-check po na to ang finances, assets, o risk sa other company. Like, i-compare na to ang assets, like, or finances sa other company, kay para mas makabaluta or mas aware ta kung ahata ni taas or ahat punta ni ubos or unsay strategy nga buhaton nga mas malapasa nato sila. Third is post-acquisition integration. Third is kanang ang business is nag-combine na i-combine na niya ang kanang operations o i-manage na ang cultural differences, kay of course dahil lahi taog kan para there's respect for sa mga other culture. And then diversification. Ang diversification is kanang pag-expand sa new market aron mas daghan og customers. Like kung gamay ra market, gamay ra pud ang maabot sa imuha. Then last is specialization. So there is kanang dapat focus ta sa main strength nato para ang sa atong business is competitive sa lain business. Balancing core and context. So, balancing core and context, it means nga, dapat ang business is makabalo siya kung unsa ang core o context activities. So, core activities is mani siya kanang mga unique skills or strength nga makapa-distinguish sa company. So, mani siya ang main driver sa growth. Then, ang context activities is mani siya ang mga necessary task nga kailangan buhaton para ma-meet ang industry standards. Pero ang context activities, dili na siya, wala siya yung mahatag nga competitive advantage unlike sa core activities. So dapat ang businesses mag-focus sila sa core activities kay na may competitiveness ang core kaysa sa context, pero dapat gihapon i-manage gihapon nato ang core context activities efficiently aron dili ma-waste ang resources. So example is kanang sa kung mag food business ka is ang core nimo kay recipe o quality sa food, pero ang context kay ang billing, delivery system or admin work.